patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWTL. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga. Ako si Dr. Hilda Ong, yung Agaran Serbisyo Lady, dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko dito sa DWBL 1242 AM Band at sa YouTube channel na Hilda Ong. Ngayong umaga, kasama ko po ang isa sa mga outstanding young scientists dito sa 2023 NAS annually recognition, kung saan lagi pong nagbibigay ang NAS ng kumbaga parangal sa ating mga young scientists na maganda ang naitutulong sa ating bansa, Pilipinas. At ngayon, ang kasama ko po ay ang Dr. Renabel C. Reyes. Meron po siyang PhD sa Astrophysics mula din po sa University of the Philippines, Diliman. Ang napapansin ko, karamihan sa mga na-interview ko sa mga nakalipas sa araw, ay karamihan ay mula po sa UP. At alamin natin, ano ba meron dito sa kanya? Kasi medyo naiiba sa ilang taon ko na sa kasama lagi ang NAS, never ko po na-tackle itong topic na to at magiging very interesting po sa inyo. Magandang umaga, Dr. Reyna. Magandang umaga din po at sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayon po sa atin. At ngayon, nabanggit ko kanina, talagang bago sa akin itong astrophysics. Ano meron dyan? So sa astrophysics po, naaral natin lahat ng mga bagay sa space. So pag tumingin tayo sa sky, lalo na sa gabi, di ba nakita natin yung stars, tapos syempre nandiyan yung moon, tsaka yung other planets. So lahat po ng mga nasa space, yan ang tinatawag na astronomy o astrophysics. Yun po yung naaral namin. Bakit yan ang kumbaga nahilig ka dyan? Kumbaga sa malayong-malayo talaga sa atin. Kumbaga sa bata, lagi natin, di ba, ang nursery rhyme, Twinkle, Twinkle, Little Stars. Ngayon, dito naman, bakit ito ang parang nakahiligan mo? So, nung bata po, actually, nung una, gusto ko maging astronaut. Gusto kong pumunta sa space. Tapos, tinitignan ko paano sila nabubuhay sa space, ganyan. Tapos, dinala ako ng parents ko sa planetarium. Tapos, then you learn about the different planets, different ano po ang laman ng universe natin, maraming galaxies, iba-ibang klaseng stars, may mga nag-explode na stars. So, very interesting. And nahilig po ako dun. Actually, marami sa mga bata na fascinate talaga kasi yun nga, paano yung pag tumira ka sa ibang planeta, mainit, malamig, gano'n. Tapos, meron bang may mga life din ba doon, di ba? May mga kagaya din ba ng Earth? Makakita ba tayo ng kagaya ng Earth sa space? So, nung sa school naman, college, nag-pursue ako ng physics. So, yung physics, yun yung physics ng astrophysics. So, inaaral natin yung physics, yung mga theories na nag-govern sa universe natin para maintindihan yung mga iba-ibang bagay, mga stars, paano sila nag-evolve, yung buong universe natin, paano siya nag-evolve. So, yun po yung naging path ko. And then, eventually, nag-specialize ako in my PhD sa astrophysics. Pero paano mo nalalaman na, let's say, yung sa mga stars, paano mo malalaman na katulad yan, how many stars, which is you cannot count. And then, paano mo na ibang planet? So, di ka naman makakalapit. Hindi tayo makapunta doon. Pero, meron tayong mga telescope. Yung mga telescope natin dito sa Earth, at meron na rin tayong mga telescope pinapadala sa space. Narinig niyo po yung Hubble Space Telescope, tsaka ngayon yung bagong James Webb Space Telescope, JWST. Yung mismong telescope na may camera,
pinadala natin sa space para picturean yung mga galaxies Oo. sa sky, sa space. Tapos tayo naman, yung mga astrophysicists dito, nakolekta natin yung data. Oo. Tapos meron tayong mga picture, na parang picture din na kinukuha natin sa mga camera natin, pero mas sensitive. Kasi malalayo yung mga stars at galaxy, so very faint na sila. Pero dahil magaganda yung mga telescope natin, nakukuha natin yung data, tapos naaral po namin yung data na yon para aralin ko anong nangyayari sa universe. Pero sa pag-aaral mo, o sa sabihin natin, na darating ng panahon, siyempre for sure wala na tayo dito, future, nasa tingin mo meron bang planet na aside from dito sa atin, sa Earth, na meron pa ba tayo ibang planeta na pwedeng doon na muna, yung iba doon muna pumunta na? Yes. Actually, part po yan ng mga discoveries ng mga astrophysicists. At tawag tayong mga exoplanets o mga planets na other, orbiting around other stars. Kasi tayo dito sa Earth, and yung other planets sa ating solar system, nag-orbit tayo around star, which is our sun. Tawag natin, sun o araw natin. Kasi, actually, dyan nagdedepende yung buhay natin, di ba? Lahat ng araw-araw, umikot, araw-araw umikot yung Earth, tapos 1 year umikot tayo around the sun. Ngayon, nakadiscover na tayo na hindi tayo unique. Marami din yung mga ibang stars. Pag tumingin ka sa sky, mga stars na yun, karamihan doon ay may planets din. Hindi lang natin nakikita, syempre, by eye kasi napakaliit nun. Pero dahil sa mga powerful na telescopes at observations, nakikita na, alam natin ngayon na meron ding mga planeta doon, and can be more than one planet din, so parang solar system din nila. Ang tawag naman natin ngayon doon sa mga planeta na yun ay exoplanets. Kasi parang nasa labas sila ng ating solar system. And then ngayon, tinitingnan ng mga astrophysicists yung mga characteristics ng mga planeta na yun. Yung iba sa kanila, kagaya ng Earth, then na rocky. At meron naman din mas malalaki kagaya ng Jupiter, na mas gas giant itag. So, syempre, meron tayong interest dun sa mga kagaya ng Earth. So, tinatawag silang Earth-like planets. Tapos, tinitingnan natin, actually, meron rin tayong mga telescope na nakakakita ng, may mga instruments na nakakakita ng signatures of life. So, for example, dito sa Earth, may oxygen. Yan yung hinihinga natin. Yan ay actually pinoproduce ng mga plants. Di ba? Kasi, through photosynthesis. Tapos, kung walang plants, walang oxygen. So, ang paniniwala ng mga scientists, pag nakakita tayo ng planeta na may oxygen, is actually a sign na posibleng may buhay doon na kagaya ng atin. Pero sa ngayon, so far, meron ba kayo nakita? Meron na ba? Wala pa? So far, mga candidates pa lang po. Pero wala pang parang kagayang-kagaya ng Earth. Kaya, in a way, parang na-appreciate din natin, importante na alagaan natin yung planeta natin kasi dito talaga tayo, siya yung bumubuhay sa atin. And ngayon, tinatry din natin, di ba, pumunta sa Mars. Pero alam natin na hindi naman hindi angkop yung Mars na environment para sa tao. So if ever, marami pang kailangan gawin para maging livable yung Mars para sa mga taong kagaya natin. Kasi pag sinabi natin yung araw, yung sun, talagang mainit yun. Pagdating naman sa moon, ano sa tingin mo? Ang moon ay nire-reflect lang niya yung light ng sun. So yung nakikita nating liwanag ng buwan, hindi yun galing sa kanya. Kagaya ng araw na siya yung siya yung mainit, tapos may light. Yung moon, rock lang siya, rock. Pero yung kanyang kind of rock is nagre-reflect ng very reflective siya na kaya kitang-kita natin, di ba, maliwanag siya, ang buwan, puti. So, yun ay light reflected from the sun na yun yung nakikita natin, the moon. Kaya din nagbabago-bago yung phases ng moon, di ba? Minsan malaki, minsan full moon, tapos lumiliit siya, tapos magiging half moon, quarter moon, tapos mawawala siya, di ba? Tapos babalik na naman. Kasi, basically, dahil dun sa position ng moon, tsaka ng sun, tsaka ng earth,
yung nare-reflect lang na part sa kanya ay yun lang yung nakikita nating part ng moon. Siyempre, bilog talaga siya. Oo. Pero dahil yung naiilawan lang ng sun, kunwari, nandito yung sun, parang flashlight. Ang nailawan lang niya yung kalahati lang. Oo. Ang tingin natin, half moon. Oh. Tapos, umiikot, nagsa-cycle siya. Pero isang rock pa rin siya. Isang rock siya na spherical. Oo. Yun, narating na natin. Yun pa lang yung nararating ng tao, yung moon. Pero ngayon, yun nga, ang next na stage is, can we have a colony there? Or na parang may mga tao na, kasi ngayon, wala naman nakatira doon. Oo. Pero, yun yung parang next stage, kung pwede tayo maglagay ng moon base. Tapos gusto rin yung mga astrophysics, gusto rin nila lagyan ng telescope doon eh. Oo. Kasi walang atmosphere. Oo. Ang kalaban ng mga astrophysicists ay yung atmosphere ng Earth. 'Di ba? Siyempre yun yung bumubuhay sa atin kasi humihinga nga tayo. Pero dahil dyan sa atmosphere na yan, lumalabo yung mga pictures natin ng mga galaxies. Oo. Kasi gumagalaw-galaw yung light. Kaya tayo nagpadala doon sa space. Oo. Kasi pag nasa space siya, hindi niya dadaan, bago pa siya dumaan sa atmosphere, makukuha na natin yung picture. Ang gaganda ng pictures. So may nakaisip na, maglagay tayong telescope sa moon, magaganda yung pictures na makukuha natin. At minsan, ito siguro, naririnig ko, nababasa ko rin, ang sabi daw, ang Earth, baka hindi na raw tumagal because of yung mga gumagamit ng styrofoam. Yan ang nakukos daw nakakaroon daw ng ozone layer ba na hanggang sa darating na isang panahon na parang mawawala ang Earth. Totoo ba yun? Okay. Ang nasa crisis tayo ngayon sa buhay ng Earth. Oo. Dahil nakadepende tayo sa planeta natin. Oo. Dahil umiinit yung Earth. So, yung tinatawag na global warming. Tapos, nagkakaroon ng mga extreme events like yung mga bagyo natin. Minsan naman, walang tubig, drought. Tapos, siyempre, nahihirapan din tayo sa kabuhayan natin. Kasi magbabago yung agriculture. So, lahat yun ay tanto ng mga scientists, ng mga climate scientists naman, na dahil yun sa binubuga nating greenhouse gases sa lahat ng mga kotse natin, sa pagpapaandar ng ating mga electricity, gano'n, na galing sa fossil fuels. So, talagang parang nagkakaroon ngayon ng critical point, parang nagiging aware na tayo talaga na ito lang yung kailangan natin alagaan yung planeta natin. Ang tawag, sabi nga nila is, there is no planet B. There's no plan B kasi ito pa lang nga yung Earth. Ngayon kung hangitain mo yung mga astrophysicists maghanap ng ibang Earth, baka hindi na enough yung time na makarating tayo sa ibang planeta. Baka kailangan i-save muna natin yung planeta natin. Oo. Pero sa tingin mo ba na may pag-asa ba na merong ibang planeta? Kumbaga meron kung may oxygen. Kasi yung number one di ba? Sa tingin mo, meron ba among the planet, meron tayong makikitang isa? Sa dami ng planeta sa galaxy natin, tapos sa universe. Ang problema talaga is yung, dahil sa laki ng universe, malalayo sila. So, mahirap silang puntahan. Pero, actually, interestingly din, di ba, what if meron ng ibang civilization doon na nauna sa atin, tapos nag-advance na sila, tapos pwede nila tayong bisitahin. Or turuan nila tayo kung paano ma-survive itong mga crisis na to. Although, yun, interesting din yun na mga situation. Or, baka sila, actually marami din mga sci-fi movies na gano'n, di ba? Or sakupin nila yung Earth kasi sila rin kailangan nila ng ibang planeta. Yung ganun ba? So, pero sa dami ng stars, tsaka sa dami ng planets, actually, malaki yung possibility. Depende. So, yun nga. Minsan tinatanong ko yung students ko Kasi, either, sa tingin mo ba, maraming ibang civilizations na planets na may mga living beings din, kagaya natin.
na kaya lang alalayo lang natin sa isa't isa na hindi pa tayo nagmi-meet, ganon. Or baka hindi nagtatagal. So maraming scenarios. Or palagay mo ba, sa dami-dami nun planeta, sa laki-laki ng universe, napakahirap gumawa ng buhay na dito lang nangyayari siya sa Earth. Sa Earth. So, both possibilities can be true. Hindi pa natin alam kung alin. Pero pag pinag-isipan mo, bawat isa sa kanila ay parang ano din, kumbaga very intense din yung kanyang implication. Kung tayo lang, di ba? Or kung parang puno yung universe ng mga civilizations kagaya natin. Ano sabi nung magulang mo, nung bata? Sabi mo, bata ka pa. Yan ang talagang hilig mo. At talagang parang pinush ka na rin na, o sige, yun ang gusto mo. They supported you. Oo, very lucky po. Sabi nila, makulit akong bata, maraming mga tanong, gano'n. Pero instead na, yung ba kasi, di ba, yung mga ibang parents, sabihin, huwag kang tanong-tanong, di ba? Kasi nagugulo kami, ganyan. Yung parents ko, parang they actually encouraged it. Tapos, sige, tingnan natin sa libro, di ba? Parang try natin sagutin yung mga tanong mo. And then eventually, yun nga, parang gusto ko na mag-science, mag-pursue ng science, very supportive din sila. Kaya, very lucky din po. Pero yung during nung nag-aaral ka, nasasagot ka ba ng teacher mo out of yung curiosity? I've had very good teachers as well. I think yung maganda is yung kung kaya nilang sagutin nila. Kung hindi na nila kaya, sabihin nila, ay, hindi ko rin alam. Kasi wala namang isang tao na nakaalam lahat di ba? So, pero yung i-admit din niya na, si teacher din pala, hindi pa rin niya alam, di ba? So, find out together. Lalo na ngayon, marami namang sources, di ba? Dati nga, maghahanap pa tayo sa encyclopedia, ganyan. Ngayon, nasa internet na lahat. Pero, sabihin, kailangan din natin na intindihin together, di ba? Kung ano yung sinasabi ng science, ano yung sinasabi ng iba-ibang mga discoveries. Tapos, hindi rin natatapos yung tanong. Kasi, kahit ngayon, hanggang ngayon, makulit pa rin ako, marami pa rin akong tanong. So, it's a never-ending, lifelong journey of learning. Pero, asking questions. Pero dumating ba sa point na talagang kontento ka na? Yun kasi, una-una kasi di ka nakakarating dun More on sa telescope ka lang maasa, di ba? Kung gusto ko pa rin mag-travel. Parang hindi ka pa rin, kumbaga, kontento pa. Pinag-isipan ko yan. Kasi di ba meron na silang sinasabi na, pwede kang bumili ng ticket to Mars. Like, pupunta ka sa Mars. Kung ikaw, kung bibigyan ka ng pagkakataon, syempre mahal yun, di ba? Pero let's say, meron tayong pambili ng ticket, or may lottery, di ba? Pupunta ka ba? Pupunta ka ba? Siguro noon, nung mas bata ako, pupunta ako kasi adventurous Pero ngayon, happy na ako. Happy na ako dito sa Earth. Di ba? Parang yung pag curious ka, gusto mo talaga makarating doon. Pero after itong nakaraan, di ba, yung nakita natin, yung nangyari doon sa gusto nila makita. Pumunta sa under the sea. Under the sea. And then, dahil gusto lang nila makita yung Titanic na sa level. Tapos talagang, di ba, ang mismong pinakamayaman, talagang gusto niya makita, gusto niya mismo siya na-experience. Pero pagka ganyan, di ba delikado yun? Very risky din. And very dangerous. Dangerous din. Pero I think sa bawat era or sa bawat sa dami ng tao, may mga tao talaga na sila yung mga pinaka-adventurous. So, pwede naman sila yung mauna. Tapos tayo, susunod tayo. Kung safe na, nabuhay naman sila, di ba? Pwede naman tayong sumunod. Tapos kami naman, mga scientists, aralin namin kung ano yung na-discover doon. Like ngayon, nagpapadala tayo mga robot sa iba-ibang planeta. So, pinapadala naman. Kasi nga, mas safe kung robot, di ba? Robot ay ipapadala. Kung masira yung robot, okay lang. So, ganun yung ginagawa ngayon ng mga scientists. Robot yung pinapadala, tapos ina-analyze dito yung data sa Earth. Nung time nung nag-submit ka ng iyong research paper, at yan ang binigay mo sa NAS, so far, pagkakita nila,
Ano ang naging reaction kumbaga, na-interview ka ba nila na iba itong ang research paper mo? Ito pong sa awards sa NAS, I think maganda din po kasi tinitignan nila yung kabuuan ng mga accomplishments namin over the past years. So kasama na dun pa yung mga papers, mga publications. Tapos siguro natuwa rin sila kasi nga hindi pa ganun kadami yung astrophysics na research. Tapos tinitignan din nila yung mentoring, like nag-train kami ng mga estudyante namin na gusto rin maging scientist. So, tinitignan nila yung mga papers namin with our students. Tapos, tinitignan din nila yung contribution sa community. So, ako po ay, mahilig din naman po mag-share ng story ng mga scientists, my own and also mga fellow kong scientists. Meron kaming Pinoy scientists. I-plug ko na rin po, Pinoy scientists. Nasa Facebook po, tsaka nasa Instagram. Tapos, yung mga interested na mga nakikinig ngayon, na makakilala ng iba-iba pang mga scientists na iba-ibang ginagawa, iba-ibang inaaral, biology, chemistry, math, geology. Actually, napakadami na po nating Filipino scientists, hindi lang nalalaman ng karamihan. So doon po, nagkikwento yung mga scientists mismo kung ano yung ginagawa nila, yung research nila, advocacies nila. Tapos since nasa social media siya, yung mga audience po, kahit mga bata na mga sa high school or college or even mga tayo lang, mga interested lang, pwede din po kayong magtanong dun sa scientist, tapos pwede po kayong humingi na advice, pwede rin mag-usap lang. So, meron pong gano'n na opportunity dun po sa Pinoy Scientists platform. So far dito sa Pinoy Scientist, sa mga kasama mo mga scientist, meron ba talaga ng, kumbaga sabi, ay, wala din yung pagiging scientist ko, parang hindi na nagamit ang kanyang, na research niya, o kanya na invento, na naging frustrated. Meron naman ba ganon? Maganda din po doon. Maraming istorya, kinikwento nila. Actually, ang maganda din doon sa Pinoy Scientist is maraming pinapakita niya na maraming paths, maraming pwedeng landas ng pagdaanan ng mga scientists at marami ring pwedeng careers. So, yung isa po, yung kami, nasa university kami, doon kami nagre-research, nagtuturo, isa lang po yun sa path ng mga scientists. Yung iba naman po, kinuha nila yung training nila scientists, in-apply nila sa industry, sa industriya. Yung iba naging media na, napunta sa media, di ba? They do science journalism or science communication. Yung iba naman, naging leaders na in different fields like businesses or entrepreneurship. So parang meron po yung diversity rin ng pwedeng maging career path sa science na kapag interested ka dito sa simula, di ba, pwede kang mag-pursue ng science. Tapos, kumbaga, makikita mo din sa buhay kung saan ka mapupunta eventually. Pero yung training na nakukuha namin sa science, na gagamit naman, sa akin po, nagagamit siya kahit na lumipat ka na rin sa ibang larangan. At kung ikaw nakilala ka as one of the outstanding young scientist, mag-i-invite ka o mag-iinganyo ka, lalo na sa mga estudyante mo, na someday, sana, na sumali din sila na maging isang scientist, at lalo na para makatulong dito sa atin. Definitely po. So, I encourage lahat ng mga bata, especially na mga interested sa science, sa math, sa engineering, na ipagpatuloy lang, i-follow nyo yung curiosity nyo, and then find people who could be your role models. Yun nga, dito naman po kami, sa iba-ibang fields. Yun nga, mamimit nyo naman po kami. And we are here to guide you and also welcome you to the community of scientists in the Philippines. Alam po, at talagang alam mo ninyo, since ako naman ay taon-taon, na talagang iniisa-isa ko sila, ini-interview ko sila about sa kanilang naging research o
bakit sila nabigyan ng parangal bilang isang outstanding young scientist. Ako rin talagang marami din natututo at talaga nakikita ko na talagang happy talaga sila sa itong napili nila na maging isang scientist at talagang alam ko talagang mahirap yan at kailangan talaga tutok ang pagre-research at kumbaga, hindi kayo nawawala ng pag-asa na talaga tuloy-tuloy pa rin hanggang sa makamit mo. Yung talagang, yung gusto mong maipakita o pwede ma-share o ma-invento. Lalo na para, di ba, for the future, sa next generation, hindi lang sa ngayon. Kaya muli po, ako si Dr. Hilda Ong, ang iyong Agaran Serbisyo Lady dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.